Pagkasabi noon ng time merchant ay bigla na lang nakarinig ng isang malakas na putok ang lahat ng nandoon. Si Feng Hao pala ang may gawa nito at makikita natin na tinuluyan na din niya sa wakas ang King Yeti. Habang nalalaglag ito papunta sa lapag ay napabuntong hininga na lang si Lee dahil inisip nito na tapos na rin sa wakas ang lahat. Habang iniisip ng mga tao doon kung ano na ang mangyayari sa kanila ngayong wala na ang kanilang master ay sinabi sa kanila ang ating bida na hindi naman mali ang mga sinabi ng pangit na Yeti na iyon kanina. Dahil masyado na daw inabuso ang kanilang tribo ng napakaraming henerasyon ay ito na ang kanilang nakasanayan. Kaya, oras na daw siguro para maranasan ng mga taong iyon ang panibagong paraan ng pamumuhay. Hindi naman alam ng mga ito kung ano ang sinasabi sa kanila ng ating bida at kung ano ang magiging kaibahan nito sa dati nilang buhay. Dahil doon ay tinanong ng isang lalaki sa kanyang kausap kung ang ibig sabihin ba nito ay hindi na sila magmimina ng mga fluorescent stones. Sinabi naman sa kanya nito na ang sa tingin niya ay kailangan pa rin nila yon dahil gusto pa rin ito ng ibang mga master. Nung narinig yun ng time merchant ay inisip nito na mukhang kailangan talaga niyang baguhin ang mundong yun simula sa totoong problema nito. Lumipat naman muna ang ating storya sa lugar kung nasaan ang shaman at makikita natin na nagdidikdik ito ng mga gamot para sa isang miyembro ng Falcon team. Pagkatapos noon ay pinahid na niya ito sa likod ng lalaki at sinabi na ayos na ang kanyang internal injury at bumalik na din ang mga buto niya sa dati. Dinagdag pa nito na magiging ayos na siya pagkatapos magpahinga ng ilang araw at siguraduhin lang daw niya nang huwag siyang kakain ng fluorescent foods. Namangha naman doon ang dalawang scientists kaya tinanong ng mga ito sa shaman kung paano niya nagagawang magpagaling gamit lamang ang pinaghalo-halong lason ng mga insekto. Dahil hindi naman ito naiintindihan ng matanda ay tumingin lang ito sa dalawa habang iniisip kung ano kaya ang kailangan sa kanya ng mga ito. Napagtanto na ni Tesla na magkaiba nga pala ang kanilang mga lengguwahe kaya kumuha na lang ito ng isang fluorescent stone at sinabi na kailangan nila itong dalhin sa taas para pag-eksperimentuhan dahil baka may kinalaman daw ito kung bakit blue ang kulay ng kanilang mga balat. Habang tinitignan ni Freya kung ayos na ba talaga ang lalaki ay bigla na lang siyang tinawag ng kanilang shaman. Tinuro nito ang ating bida na nakatayo sa di kalayuan at tinanong kung gaano karami ang kailangan nilang isakripisyo para sa kanya. Kung pwede daw ay sabihin ito sa kanya nang unahin na muna nila ang mga matatanda na wala na masyadong pakinabang sa kanilang tribo. Lumapit naman agad ito sa matanda para sabihin na hindi nang hihingi ang time merchant ng mga sakripisyo galing sa kanila. Nung narinig ito ng shaman ay napatingin agad ito kay Freya at tinanong kung hindi ba niya gusto ang magkaroon ng isang sacrificial ceremony pagkatapos niyang maging opisyal nilang bagong master. Narinig naman ito ng ating bida kaya lumapit ito sa kanila at sinabi na hindi niya gusto ang nagbibigay ng sacrifice para sa kanyang pangalan. Nagulat naman doon si Freya dahil hindi nito alam na naiintindihan na pala ng ating bida ang kanilang lengguwahe. Pinaliwanag naman sa kanya ni Lee na binasa kasi nito ang mga notes na ginawa nila ni Wei Wen habang bumababa sila doon pero mga basics lang naman daw ang kanyang alam. Pagkatapos noon ay hindi na matiis ng shaman ang iniisip nito kaya tinanong na niya sa ating bida kung ano ba talaga ang kailangan niya at kung bakit ba talaga ito pumunta doon. Nagulat naman ang matanda kay Lee dahil ginamit nito ang kanilang lengguwahe at nakangiti nitong sinabi na ang gusto lang naman niya ay kapayapaan at kooperasyon. Tinignan naman nito sandali ang ating bida at nung nakita niya na hindi naman ito nagsisinungaling ay wala na itong nagawa. Sinabi nito na ayon daw sa kanilang mga elders, namuhay din sila sa taas na parte ng mundo nung mga unang panahon. At kahit maliit lamang ang kanilang populasyon ay kilala ang kanilang tribo bilang isang malakas na warrior tribe. Pero, nagbago daw ang lahat ng iyon nung dumating ang mga Yeti sa kanilang lugar at doon na sila nag-umpisang maging mga alipin. Dahil gusto daw ng kanilang mga master ang underground ay dinala nila doon ang kanilang mga ancestors para merong magsilbi sa kanila. Ginawa daw nila ito ng napakaraming taon at unti-unti na silang bumaba hanggang sa mabuo na nila ang bagong mundong iyon. Meron daw silang isang Supreme King, 32 na iba pang mga masters, at ang mga anak at apo ng mga ito na matataas din ang pwesto.
Ang underground world daw na yun ay ang naging paraiso ng mga Yeti at nabuhay ang kanilang tribo ng ilang henerasyon para lamang pagsilbihan ang mga ito. Medyo naintindihan naman na ng ating bida ang kanyang storya at sinabi na kung ganun pala, hindi talaga sila magiging malaya hanggang meron pang mga Yeti. Inalok nito ang shaman na kumampi sa kanya at sabihin kung nasaan ang iba pang mga Yeti para tulungan nila ang mga ito para ubusin silang lahat. Hindi naman na nag-isip pa ng malalim ang shaman dahil bigla na lang itong yumuko sa harap ng ating bida para pasalamatan ito. Sinabi nito na magsasalita na daw siya para sa kanilang tribo dahil ibibigay na daw nila sa kanya ang kanilang loyalidad. Ibibigay din daw nila sa kanya ang lahat ng impormasyong alam nila para matalo ang mga Yeti sa underground world. Pagkatapos noon ay tumingin ito ng seryoso sa Time Merchant at sinabi na patayin daw sana nila ang lahat ng kanilang mga masters. Naiintindihan naman ni Lee ang galit nito sa mga iyon kaya sinabi nito na huwag siyang mag-alala at ipaubaya na lang niya ito sa kanila. Pagkatapos nilang mag-usap ay tinawag na siya ni Mr. Tesla dahil bago daw sila magsimula ay meron siyang request dito. Kung ayos lang daw sa kanya ay hamuli sana sila ng ilang mga Yeti at dalhin ito sa taas para sa kanilang research. Nung tinanong nito kung gusto ba nito ng rare o well done ay sinabi agad sa kanya ni Tesla na wag na siyang magbiro dahil kakailanganin daw niya ang mga ito ng buhay. Kahit hindi naiintindihan ng matanda kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito ay naramdaman pa rin niya na kahit malapit na ang gyera ay nakukuha pa ring magbiro ng kanilang god. Kaya, tumingin ito ng seryoso sa ating bida at inisip na kung sila ang magiging sunod na mga Yeti ay wala na talagang pag-asa ang kanilang tribo. Lumingon naman ang Time Merchant sa shaman at nung nakita nito ang itsura ng matanda ay parang nalaman agad nito ang kanyang iniisip. Kaya, sinabi agad nito sa kanilang lengguwahe na hindi niya kailangang mag-alala dahil wala daw talaga siyang intensyon para saktan ang kanilang tribo. Pero, sinabi nito na meron daw silang kasabihan kung saan sila nanggaling. Papakitaan daw nila ng kabutihan ang mga magpapakita sa kanila nito pero ibabalik nila ng doble ang kasamaan ng mga tao na may gagawing hindi maganda sa kanila. Dinagdag pa nito na meron silang malalakas na tao na merong mga malalakas na weapons. Hindi lang daw yun ang meron siya dahil puno din sila ng mga tao na kayang gumawa ng mga malalakas na magical tools. Ang mga weapons na kanilang ginawa ay para sa kanilang mga kalaban at ang mga magical tools naman ay para sa kanilang mga kakampi. Naintindihan naman na ng matanda kung ano ang sinasabi sa kanya ng God of Light kaya yumuko na ulit ito sa kanyang harapan para magpasalamat. Lumipat naman na muna sandali ang ating storya sa kanila Xiao at makikita dito na sinasabi niya kay Feng Hao na buti na lang daw talaga ay ligtas sila. Sinabi naman nito na buti na lang daw ay dumating sila dahil kung hindi ay nag-open fire na daw siguro siya sa lahat ng tao doon kanina. Kailangan daw kasi niyang ipakita sa mga ito ang takot kung gusto niyang makuha ang loob nila nang hindi ginagamit ang kanilang god. Pagkatapos noon ay bumalik na ulit ito sa Time Merchant dahil tapos nang sabihin sa kanya ng shaman ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ang huling sinabi sa kanya ng matanda ay ang Fake Tribe at sinabi nito na matatagpuan yun sa hilagang parte ng underworld at ayon sa iba ay ang mga Yeti daw doon ang mga pinaka-brutal sa lahat ng ibang mga tribo. Makikita naman sa mukha nila Freya at Bakura na nag-iba ang mga itura nito nung binanggit ang kabilang tribo pero hindi na nagsalita ang mga ito. Dinagdag pa ng shaman na dahil sa pagmamaltrato ng mga Yeti sa tribe na yun ay inisip na nila ang lahat ng paraan para makaakyat sa taas. Pero, dahil sa sobrang lakas ng pressure sa bahagi ng underground world na yun ay sobrang bihira lang ang nakakalabas doon. Pero, para sa iba sa kanila ay mas gusto pa nilang isugal ang kanilang mga buhay sa pagtakas at mamatay sa pressure kesa mamatay sa mga kamay ng mga Yeti. Ginagawa daw nila ito kahit wala silang kasiguraduhang makikita nila ang God of Light sa taas ng mundo. Nung narinig na ng ating bida ang lahat ng kailangan niyang marinig ay tinawag na nito si Xiao at Feng Hao. Nilabas na rin ito ang kanyang mahiwagan orasan at sinabi na ang susunod nilang target ay ang Fake Tribe. Sinabi nito sa kanila na pagkatapos nilang mahuli ng buhay ang mga Yeti doon ay pwede na silang bumalik sa kanila.
Pagkatapos nilang magpahinga sandali ay nagkita-kita na sila sa harap ng drill at doon na sinabi ni Xiao sa lahat na mas delikadong mga Yeti ang kanilang makakaharap at ang kanilang misyon ay iligtas ang Fake tribe at hulihin ang mga monsters. Hindi naman daw nila kailangang mag-alala dahil bibigyan sila ng pampabilis ng oras ng kanilang boss at maghahanda din sila ng maraming equipments. Bago matapos ay tumingin ito kay Feng Hao at sinabi na dahil siya palang ang merong experience laban sa mga Yeti ay sa kanya nito ibibigay ang importanteng task na paghuli sa mga ito. Naintindihan naman ito ni Feng kaya seryoso nitong sinabi na hindi nila kailangang mag-alala dahil sisiguraduhin daw niya na gugulpihin niya ang mga ito ng malala. Dahil nakita nito ang itsura ni Feng Hao ay pinaalala nito sa kanya ang sinabi ng kanilang boss na kailangan nila ng buhay na mga Yeti. Napansin naman ng isa doon na masama ang timpla ng kanilang captain kaya tinanong nito kay Waylon kung ano ang nangyari. Sinabi naman nito na ang mga Yeti kasi ang may kasalanan sa unang failed mission ng kanilang boss kaya masama ang loob nito sa mga yun. Nung ayos na ang lahat ay sinabi na nito sa lahat ng kanyang mga kasama na sumakay na sila sa drill dahil malapit na silang umalis. Nung nakita nila na sumusunod sa kanila ang mga taong blue ay sinabi nito kay Mr. Gaoming na ilabas na niya ang dala niyang mga sausage at ibigay na niya ito sa kanila para kumalma na ang mga ito. Habang nakatingin sa mga ito ay nakangiti lang sa kanila si Bakura at sinabi na ngayon lang niya nakitang ganun kasaya ang kanyang mga katribo. Napansin agad nito na parang wala sa hulog ang kanyang kausap kaya tinanong nito si Freya kung ayos lang ba siya. Dahil hindi ito sumagot agad ay bigla nitong naalala na galing nga pala si Freya sa Fake tribe. Inisip nito na kailangan niyang aliwin ang babae para naman mawala ang isip nito tungkol doon at para na rin gumanda ang tingin nito sa kanya. Pero, bago pa niya ito magawa ay bigla na lang binato ni Mr. Gao ang dala niyang mga sausage sa ere para ipatikim ito sa mga tao doon. Habang nakatingin ang mga ito sa nahuhulog na hotdogs ay walang ideya ang mga ito kung ano yun. Napatingin na din doon si Bakura at sakto pa na nahulugan ito sa kanyang mukha. Tinignan niya muna itong mabuti at tinanong sa kanyang sarili kung ano naman kaya ang bagay na yun. Nung inamoy niya ito ay bigla na lang siyang naglaway ng todo at sinabi na sobrang bango daw nito. Dahil doon ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at bigla na lang kumilos ang kanyang katawan para kagatin ang sausage. Nakita siya ni Freya na nasasarapan ng sobra kaya sasabihin sana nito sa kanya kung ano ang pagkain iyon. Pero, bago pa niya ito masabi ay nakalimutan na ni Bakura ang plano niyang pag-aanin ang loob ng babae at bigla na lang itong tumakbo papunta sa gitna para manghingi pa ng hotdog. Habang nakatingin sa kanya si Freya ay bigla na lang itong nagulat nung tinanong sa kanya ni Feng Hao kung meron ba siyang kilala sa Fake tribe. Napansin kasi nito na kanina pa siya tahimik nung sinabi nila ang kanilang plano kaya pinaalam nito sa kanya na umalis din siya sa kanyang pamilya nang walang paabi at hindi man lang daw nila alam kung buhay pa siya o hindi. Lagi daw niyang iniisip kung kamusta na sila at kung galit ba sila sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Hindi naman agad nagsalita ang babae dahil inisip nito na parang parehas pala sila ng Feng. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagsalita na rin ito at sinabi na meron siyang kapatid na lalaki doon at isang sister-in-law. 4 na buwan na daw simula nung umalis siya sa tribong yun para tumakas at simula noon ay wala na siyang balita sa kanila. Nabigla naman doon si Feng Hao dahil tama nga ang kanyang iniisip pero kumalma rin ito agad para mag-isip. Nainis na naman tuloy ito sa mga Yeti dahil sinabi nito na kahit ano ang kanyang isipin ay sila talaga ang punot dulo nito. Kaya, sinabi nito kay Freya na wala siyang pinapangako pero gagawin daw nila ang lahat para makita niya ulit ang kanyang pamilya. Mabilis nang lumipas ang ilang oras at makikita natin na lumipat na ang ating storya sa loob ng Fake tribe. Habang umaalis ang isang lalaki sa kanyang bahay ay mabilis itong tinawag ng kanyang asawa. Hinihingal nitong tinanong kay Kirang kung bakit siya nagmamadali at kung bakit hindi niya dinala ang kanyang pagkain. Nagpasalamat naman agad ito kay Bema dahil hinabol niya ito at sinabi lang na hindi niya ito sinasadya at nakalimkutan lamang daw niya talaga ito. Nung nagpaalam na ulit ito sa kanyang asawa ay pinaalala nito sa kanya na huwag siyang lalapit sa mga nagpapatrol na Yeti para hindi na siya mapaaway.
Pagkatapos noon ay lumipat na ang ating storya sa gitna ng kanilang village at makikita natin na marami ng tao ang naglalakad doon. Tinanong ng isa doon sa kanyang kaibigan kung narinig ba nito na muntik nang mapaaway si Kier-ang sa guard captain kagabi. Hindi naman ito inaasahan ng kanyang kasama dahil hindi ganun ang pagkakakilala nila kay Kier-ang kaya tinanong nito kung paano naman iyon nangyari. Pinaliwanag nito na lasing daw ang Yeti kaya sinabi nito kay Kier-ang na wala na talaga ang kanyang kapatid at sigurado daw siya na matagal na itong patay. Hindi naman natuwa ang lalaki sa mga sinabi ng Yeti pero sinabi nito na wala naman talagang nakakaalam kung buhay pa rin ba ito o hindi. Napalingon naman agad ang dalawa sa kanilang likod nung nagsalita si Kier-ang at sinabi na buhay pa daw ang kanyang kapatid. Dumaan ito sa kanilang gilid at sinabi na sa susunod ay tumingin muna sila sa paligid bago sila magtsismisan. Nung makalayo na sa kanila ang lalaki ay sinabi ng dalawa na simula nang nawala si Freya ay nag-iba na talaga ang ugali ni Kier-ang. Habang naglalakad na ito papunta sa kanyang trabaho ay iniisip nito na kahit ano pa ang sabihin ng iba ay naniniwala pa rin daw siya na buhay pa si Freya. Napahinto naman ito sa paglalakad dahil merong tumawag sa kanyang pangalan sa likod. Paglingon niya doon ay nakita agad nito na tinuturo siya ng kanyang kasamahan at sinabi nito sa isang guard na iyon si Kier-ang. Nung nakita siya ng Yeti ay bigla na lang nag-iba ang itsura nito at sinabi na iyon ang kanyang mga tipo. Nung narinig ito ni Kier-ang at nang nagturo sa kanya ay nagulat ang mga ito dahil hindi iyon ang inaasahan nilang marinig galing sa isang guard na Yeti. Pagkatapos noon ay nilabas na nito ang kanyang panghampas at sinabi na meron siyang nilabag na rules kaya kailangan daw siya nitong parusahan. Hindi naman alam ni Kier-ang kung ano ang kanyang ginawa kaya tinanong nito sa kanyang master kung ano ang kanyang nilabag na rules. Ngumiti lang ito ng nakakaloko sa kanya at sinabi na hindi niya ito pwedeng sabihin pero meron daw talaga siyang maling ginawa. Alam agad ng lalaki na pinag-iinitan lang siya ng Yeti at napansin pa nito na parang may sira daw ito sa kanyang ulo. Nagulat naman ang Yeti nung nakita nito ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Kier-ang habang nag-iisip. Tinawag siya nitong baby at tinanong kung bakit ganun ang kanyang itsura habang nakatingin sa kanya. Pinalo nito sa mukha si Kier-ang at sinabi na meron daw siguro itong iniisip na masama tungkol sa kanya. Nung nakita ng monster ang itsura ng lalaki na nasasaktan sa lapag ay lalo itong natuwa at sinabi na ang cute ng kanyang reaksyon. Dahil doon ay pinalo na niya ito ng pinalo at sinabi na lakasan pa daw niya ang kanyang sigaw. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na nagturo kay Kier-ang na ganun pala ang gagawin sa kanya ng Yeti kaya tahimik lang itong nanunood sa gilid. Inisip nito na wala sa tamang pag-iisip ang Yeti na yun kaya kailangan na niyang umalis doon dahil baka siya naman daw ang pag-initan nito. Nung makalayo na ito sa lugar na yun ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya kasalanan yun dahil hindi naman niya alam na ganun ang gagawin ng Yeti. Pagdating nito sa dulo ng hagdanan ay napatigil ito sa kanyang paglalakad dahil meron siyang nakitang lalaki. Nandoon na din sa wakas sila Feng Hao para iligtas ang kanilang tribo at hulihin ang mga Yeti na namumuno doon.